ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa isang diwa't himig, isang magdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Gunitain po natin kaisa ng buong simbahan sa Santa Agata, Dalaga at Martir. Hilingin natin ang kaniyang panalangin at upang tayo maging marapat, alin at magsisimula para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon sa pamamagitan na rin ng panalangin ni Santa Agata ang ating mga intensyon. Dasal natin ng ating bayan ang mga tumutulong sa ating simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang dalaga at martir na si Santa Agata ay manikluhod nawa sa iyo para kami iyong patawarin dahil siya ay iyong kinalulugdan kailanman bilang matatag na martir at matapat hanggang kamatayan. Sa aming Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Nang sa pakiramdam ni David ay nalalapit na ang kanyang pagpanaw, sinabi niya kay Solomon, "Malapit na akong mamayapa. Magpakatatag ka at magpakalalaki. Tuparin mo ang iyong tungkulin sa Panginoon na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moises. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain at tutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa akin. Kapag ang iyong mga anak at inapo ay nananatiling tapat sa akin at sumunod sa akin ng buong puso't kaluluwa, hindi mapapatid ang lahi sa trono ng Israel. Namatay nga si Haring David at inilibing siya sa lungsod ni David. 40 taon siyang naghari, 7 sa Hebron at 33 sa Jerusalem. Naluklok si Solomon sa trono ni David at panatag ang kanyang paghahari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Karapat dapat kang purihin, magpakailanman Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat na nasa langit at nasa lupa. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Taglay mo ang kapangyarihan at ang kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Alleluia, alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalaya sa masamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang yon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsintalikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayo silang maraming mga demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahira nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak. At samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. So narinig na po natin ngayon sa ating binasang ebanghelyo ang simula na ng pagsusugo ni Kristo sa kaniyang mga disipulo, sa kaniyang mga alagad. Pero hindi niya sila sinugo ng basta-basta lang na, sige, bahala na kayo sa buhay ninyo. Bago isinugo ni Kristo ang kanyang mga disipulo, sila muna, gaya ng ating napakinggan, ay binigyan niya ng kapangyarihan. At sila muna, at ito'y given na, ay kanya munang tinuruan ng maraming mga bagay at hindi lang sa pamamagitan ng mga salita na kanyang binitawan sa kanila, kundi sa pamamagitan na rin ng kanyang halimbawa o sariling karanasan. Halimbawa po, yung instruction ng Panginoon sa kanila dito na kapag hindi kayo tinanggap o pakinggan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo. Tinuro ni Kristo ito sa kanyang mga disipulo sa pamamagitan ng halimbawa na kanyang pinakita. Kung natatandaan niyo po yung ebanghelyo kahapon, nakarugtong ng ebanghelyo ngayon. O hindi ba't hindi tinanggap, hindi kinilala, hindi winelcome si Kristo ng mga sariling kababayan niya? And so in effect, ito yung tinuturo ni Kristo sa kanyang mga disipulo. Kung ginawa sa akin yon, gagawin din sa inyo yon. At kapag ginawa nga sa inyo, alam na ninyo ang gagawin ninyo katulad ng ginawa ko. Move on. Kaugnay nito, meron pang isang instruction na tinuro din ng Panginoon sa kanila sa pamamagitan ng halimbawa na kanyang pinakita. Ito yung instruction ng Panginoon sa kanila na madalas hindi natin napapansin. Sabi dito, at alinamang tahanan ang tumanggap sa inyo, inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Anong tinuturo sa kanila dito ng Panginoon ayon sa kanyang halimbawa? Simple lang, ang pagiging kontento at ang pagiging patas sa lahat ng tao. Bakit ko nasabi ito? Kasi po alam ninyo, ito yung konteksto na po pwedeng mangyari sa mga alagad Alagad sila ni Kristo. Sikat sila kahit pa paano. Binigyan pa sila ng kapangyarihan ni Kristo, di ba? Nakapagpapagaling sila ng mga may sakit, nakabubuhay nga ng patay, nakapagpapalaya sa mga demonyo. So, sa una pa lang, may factor na people will gladly accept them in their homes. Mag-aagaw-agawan sa mga alagad. Iyon yung konteksto. So, pwede nga mangyayari. Ang mga alagad ay mapunta muna sa isang simple o mahirap na bahay. At yung pamilya doon would gladly welcome them. So, okay na. Pwede kasing mangyayari na habang sila nasa bahay na yon at hindi pa tapos ang kanilang mission sa bayan na yon, ay may magparamdam o may magsabi talaga ng diretso sa kanila na isang mayaman. Sabihin sa kanila, ay, ngayon pala kayo darating. Hindi ko alam, nahuli ako. Pero pwede kayo lumipat sa tahanan ko. Obviously, mas malaki yon kaysa sa tinitirahan nyo ngayon. May swimming pool pa doon. Sarap ang pagkain na ihain ko sa inyo. Basta magsabi lang kayo, ha? Pwede kayo lumipat sa isang araw, susunod na araw. Anong sinasabi ng Panginoon sa kanila? Yung instruction? Stay!
manatili kayo roon. Maging kontento kayo sa kung ano binibigay ko sa inyo sa partikular na pagkakataon at maging patas kayo sa mga tao na makakasalumuhan ninyo. Bigla ko tuloy naalala yung naging karanasan ko. Pare na po ako nito. Nagkaroon ng National Retreat for the Clergy. So maraming mga pare ang punta ng Maynila. Maraming mga pare galing sa iba't ibang mga lugar na malayo sa venue ang nakitira. Bahagi ito ng programa at sa palagay ko, ang pinalulutang nung pagkakataong yun ay yung ebanghelyo ngayon eh. So yung mga pare nakatira sa iba't ibang mga bahay na malapit sa venue. Natira po kami ng grupo namin sa mga kabahayan sa San Andres Bukid. Okay naman po. Individual po yung pagtanggap. Ibig sabihin, isa-isa po kami. Kanya-kanyang naging panuluyan. Okay na yung naging pagtanggap sa akin. Wala akong masasabi dun sa tumanggap sa akin. Tinanggap nila akong magiliw. Yun nga lang, hindi ko masasabi dun sa may-ari ng tinuluyan ko na pag natutulog kasi ako, ramdam ko yung bakal dun sa folding bed. Ramdam ko yung bakal sa likod. Hindi talaga ako makatulog. At yun, nasa folding bed ako. Hindi ako sanay sa folding bed. Actually, pwede akong mahiga sa lapag. Doon naman talaga ako humiga sa lapag. Noon pa man. Kaya lang, hindi rin pwedeng higa yung lapag eh. Basta. Hindi ko rin masabi na nadadapuan ako ng mga ipis. Nasa rooftop kasi. Basta yung huling floor, makitid lang yung bahay, mapataas lang na ganun. At di ko rin masabi na maingay. Kasi nga po, tabi-tabi yung mga bahay. Maraming tao sa daan. Yung gabi na, maraming pantambay. Yun. Okay naman eh. Hanggang sa kinabukasan, nakita-kita kami ng mga pare doon sa retreat. So napag-alaman ko yung mga ibang pare napunta sa magandang bahay. Ayun. Yung iba nasa hotel pa sapagkat may nag-sponsor daw sa kanila. Again, napaglalabanan ko yung alam niyo, yung parang inggit. At yung temptation na, saan kaya makalilipat? Napaglalabanan ko pa yun eh. Okay na eh. Hanggang sa isang pare akong kaibigan sabi sa akin, Ton, gusto mo doon ka na lang sa tinutuluyan ko. Dalawa naman yung kama eh. Laki-laki ng kwarto eh. Tatakot nga ako, wala kang kasama. Doon ka na lang. Lapit pa sa venue. Alakarin lang natin to. Sa umaga, makapag-jogging pa tayo, makapag-relax pa tayo. Doon ka na lang. Ayun talaga, napakalakas ng temptasyon na lumipat. Sa totoo lang. Total, sabi ko, natira naman ako ng isang araw, yung mga pangatlong araw, doon ako, sa kaibigan ko. But I stayed. Biro ko na lang sa sarili ko. Bakit? Social din naman yun, natirahan ko St. Andrew Fields. San Andres Bukid. But I honestly stayed. Kaya salamat sa inspirasyon na ito ng Panginoon. Actually, ito yung naisip kong ebanghelyo noon. Kaya nga sabi ko, maaaring ito yung pinalutang din noon eh. So isipin po ninyo, kung lumipat ako, anong magiging reaksyon nung tumanggap sa akin? Sige nga, anong magiging reaksyon niya? Hindi kaya masaktan siya? At hindi kaya pangit ang maisip niya? Hindi lang sa akin, kundi sa iba pang mga namumunong simbahan. At ano rin sa palagay ninyo ang magiging ugali ko ngayon kung hindi ako natuto sa inspirasyon ng ebanghelyo nito noon? Hindi kaya magpapalit-palit lang ako ng schedule ko, ng mga tamang paglilingkuran ko, maging ng mga kaibigan ko, kung saan ako mas makikinabang? Certainly, hindi makatutulong ito sa akin at maging sa inyo na aking pinaglilingkuran. Pero hindi lamang po ito para sa akin o para sa aming mga likod ng simbahan, para sa inyo rin. Sapagkat lahat tayo ay may mga misyon na dapat gampanan anuman ang ating mga katatayuan, lagayan, kakayanan. And so kinakailangan din natin maging kontento sa kung anong mga sitwasyon, pagkakataon na binibigay ng Panginoon sa atin at maging patas sa lahat ng tao, sa lahat ng pagkakataon. Bahagi po ito ng integridad natin. Kaya dapat na ibinibigay natin ang best natin sa sino man o sa ano man ang nasa harapan natin. Sa mga driver ng mga publikong sasakyan, sana po huwag kayong magka-cut ng trip. Sana po ay huwag din kayo mamimili ng pasahero. Sa mga professionals, sana po ay maging patas din kayo sa lahat ng tao. Mahirapan na umayaman, lalo na pagdating sa serbisyo. Sa mga negosyante, huwag po sana kayong maninikis o magsasacrifice sa mga maliliit na kliyente o customer para bigyan na lamang ng pabor ang big time na customer kung saan mas kikita kayo. Sa mga nagtatrabaho, naman yung basta nalang iiwan, yung mga pinagtatrabahuan nyo na tama namang magpasweldo para lamang sa bagong amon na nangako ng mas malaking sweldo para sa inyo. Maging kontento po sana tayo sa kung ano ang sitwasyon na binibigay sa atin ng Panginoon at maging patas tayo sa lahat ng tao. Sapagkat kung hindi tayo magiging masaya at hindi rin po tayo magiging katiwa-tiwala sa iba.
Kasi sira po natin yon kapag hindi nagtiwala sa atin ng iba, lalong-lalo na ang Panginoon. Maliwanag po ang sabi niya sa atin, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan din niya sa lalong malaking bagay. Kaya sana sa misang ito, yun po ang ipagdasal natin. Bahagi po ng pagsunod, kapakumbabaan natin, yung maging kontento tayo sa kung ano yung sitwasyon na ibinibigay ng Panginoon sa atin. At bahagi din ng mga blessings na ibibigay, ipaparanas niya sa atin, yung maging katiwa-tiwala tayo sa mga responsibilidad na iniatang niya sa atin. Ito po sana ang hiling natin biyaya sa pagdiriwang na ito. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may Walang imposible sa Kanya. magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di rin sapagkat anak niya ako. Diyos ang samo ko. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgit ang Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Di ringgit ang Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, tulungan mo po akong maging masunurin sa iyo, na makontento sa kung anong sitwasyon na binibigay mo sa akin, dahil hindi naman lamang ako ma-stuck dito. Alam ko na stepping stone lamang ito. Alam ko na daraan lamang ang yugtong ito. Dapat lang akong maging katiwa-tiwala sa iyo. Tulungan mo pong magampanan ko kung ano ang binibigay mo sa aking misyon sa partikular na pagkakataon. Igalang ko yung proseso. Maghintay ako, maging matyaga ako, maging pasensyoso ako. Lawakan ko ang pangunawa ko. Tulungan mo ako, Panginoon, na makasunod ayon sa kalooban mo. Hallelujah! 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 Purihin ang Diyos. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos, makatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit kay Jesus. papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Na parang sa una-una, ngayon magpakailanman, at magpas sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Tanggapin mo
sa'yo, papuri sa ngalan mo, kahit na may kasalanan, itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa'yo, sana'y tanggapin ang nalay ko. Ako ay tumatawag sa'yo, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin ang nalay ko. Ang nalay ko. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ng mga alay na nakahanda upang paalabin nito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagkapakasakit ni Santa Agata sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayong aming kagalakan ni si Santa Agata ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian,
Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumaon. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasal at ang Ina ng Diyos, Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal tulad ni Santa Agata na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be. Kordero Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Palad tayong inaanyayan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ang dusa at hirap ko ay para sa iyo, Panginoon ko. Ang tulad ko'y walang karapatan, sa'yo ay tumanggap, ngunit sa isang bigkas mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon ko, ang tulad ko'y walang karapatan, sa'yo ay tumanggap, ngunit sa isang bigkas mo lamang ay gagaling na ako. Ay gagaling na ako. Ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martiran si Santa Agata sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, Ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong lahat, sa inyong pakikisa, sa mga tulong na binibigay ninyo, nagiging dahilan para marami tayong matulungan. Salamat po. Ang Diyos na pong bahala sa inyo. Alam na po ng Panginoon kung sino kayo. Salamat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay.
sitamis, pagsindang sa kalinis, sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, amin iniaalay ang pag-ibig na walang